Ang anino ng takot at hiyaw ng kaiju. Sa pagitan ng katahimikan bago ang bagyo, kapag ang loob ay naguguluhan, paano mo haharapin ang anino mo? Sa simula ng episode, nakapirmi ang hangin sa kampo ng Defense Force matapos ang huling digmaan. Si Kafka Habino ay nagpapagaling sa loob, hindi lamang ng katawan, kundi ng isip. Sa loob niya'y may patuloy na sigalot, isang boses na nagsasabing gamitin ang kanyang kapangyarihan, at isang tinig ng pagkatao na nagmumungkahi ng pag-iingat. Habang gumagaling si Reno, unti-unti niyang tinatanggap ang mga pagod at sugat, pisikal man o emosyonal. Napagtanto niyang hindi sapat ang lakas, kailangan din ng pagtanggap sa kahinaan. Gumugugol siya ng oras sa pakikipag-usap kay Iharo, na nagbabahagi rin ng mga pag-aalinlangan. Sa kanilang pag-uusap, tinatawag ni Reno ang kanyang dahilan, ipagtanggol ang mga inosente kahit anong mangyari. Samantala, si Kikoro Shinomiya ay nakikipagniyog sa kanyang panloob na pasya. Nais niyang magamit ang buong kapasidad niya sa laban, ngunit natatakot ding mawala ang mga alaala ng pagkatao sa likod ng kapangyarihan. Sa isang gabing tahimik, naglalakad siya sa hardin ng kampo, pinagmamasdan ang buwan. Dito niya naalala ang mga oras kasama ang kanyang ama, mga tanong, mga pangako, at pagnanais na palabagin ang halos imposibleng hangarin. Lumapit naman kay Kafka si Mina Ashiro, dala-dala ang mga salita ng pag-asa at pagtitiwala. Hindi ka nag-iisa, wika niya. Ngunit sa kanyang mga matang puno ng pag-aalala, naroon din ang takot, kung ang kapangyarihan ni Kafka ay mawala siya sa kanila, o mas masahol pa, kung ang anino ng kaiju ay ganap na masupol ang tao sa loob niya. Sa gitna ng pag-uusap nila, isang alarma ang tumunog, may bagong pagsalakay ng kaiju. Ito ang hudyat, ang kaaway ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob. Nagmadali silang tumakbo palabas, bitbit ang tapang at pangako. Si Isao Shinomiya naman, sa isip ni Kafka, nagbukas ng mensahe, isang alaala ni Isao na nagsasabing ang tunay na lakas ay hindi lamang sa armas, kundi sa kakayahang magtiwala sa kapwa. Ang mga alaala nito'y nagbigay ng liwanag kay Kafka sa gitna ng kadiliman. Nagwakas ang episode sa eksena ng tatlo, kina Kafka, Mina, at Kikoro, nagtitipon sa gitna ng kampo. Sa likod nila'y mga ulap ng usok at banta ng dilim. Ngunit sa kanilang mga mata, may apoy, pagnanais na lumaban, ngunit hindi na mag-isa.